tabi and siguro maaraman ta no arin mapundo ang enrollment as in pira ang target na enrollment kan Department of Education ngunya na school year. Pero kayan tabi Father Francis, gusto ko man maaraman kung update man kita sa matatag curriculum, kumusta ang implementation technique, dahil sa national level, iguan ng mga istorya na suspenderon paramihan class ang implementation ng matatag curriculum. And dahil lang kayang tabi, Father Francis, ito sa imong direktong linya ni Ma'am May Humamil and RIO Candec Bicol. Good morning, Ma'am May. Sa ibong tabing linya, si Father Francis. Good morning, Sir Father Francis and Sir Rolly. Good morning po sa gabos na nakantabay niya sa programa nito. Good morning po, ma'am. Welcome po sa satuyang programang Simbahan Asin Komunidad. Madam, pwede yes po... po, Father. Good. Opo. Pwede po kami po, madam, maghagad po or mag-update mga sa ano po ini, so sa enrollment ngunyan po na school year. Kumusta po ang satuyang enrollment? Yes po, Father. As of today, as of August 20, 2024 at 2:57 a.m., yung ating Learners Information System, this is an online system kung saan po pigsa-submit ka mga schools ang sa indang enrollment data for this school year. As of now, we have already registered 1,622,234 learners for across all sectors po ini kang Bicol region. So may diit na lang po kita napigahalat pa na reports because ang target po natin for this school year is makapagpa-register kita ki 1,758,628 learners for Bicol region. So may mga pigahalat pa po kitang reports from schools na posibleng day pa encode digdi sa Learners Information System, and yung mga private schools pa po na day pa man nakakapag-send kayo sa indang report, we will still wait for that. Now, duman po sa hapot kung until when ang enrollment, ang all public schools can still accept enrollees up to September 30, 2024. So pwede pa pong maghapol ang sa tuya na mga parents and learners kung may mga ipapa-enroll pa sinda up to September 30. Apo. Madam, so previous year po, kumusta po sa enrollment? Mas salangkaw kang nakaaging taon or iyo po ini ang tiga hahabol taon yan? Yes. Opo, actually last year po ang registered learners natin is 1,733,251. Ang yan po ang enrollment last year. Kaya po this year ang target natin is slightly higher. Nagta-target po kita ki 1,758,628. That is an increase of 23,377 learners or 1.46% increase versus last year. Apo. So sana po ini talaga we are positively hoping na ini pong 1.7 million ma-achieve tango niya na enrollment. So we will still wait. Siguro po mga by end of October sa maiilig ang final na total number of enrollees for Bicol region. Apo. Ito po, madam, na mga drop, so mga nagdra-drop baga po na sa pagklase. Kaya riba na po dyan sa pag-count po nindo? Yes po, lahat po ng i-register ng schools na enrollees, papasok po dito sa Learners Information System. Apo. Kaya lang, as this early data pa po iyan ma-determine ilan yung mga nag-re-enroll, ilan ang mga new entrants. Gabos po niya na data, ipapasok lang muna sa list para mailing kaso mga enrollees for this school year. Apo. Based po, madam, digdi po sa data na sa tuya pong nagagather, ano po ini nagiging basihan man po ini, madam, tanganing magdagdag kita ki mga classrooms or magdagdag po kita ki mga teachers sa mga public schools? Yeah, opo, pwede pa po ining maging supplemental data para ma-justify kung may mga request pa yung mga schools na kaipuhan din ng mga resources, halimbawa mga facilities, pwede pa po ini maging basehan ninda. Pero actually po itong kung narurumduman tayo itong
nagkakandak po baga ang DepEd ki early registration. That is mga few months before the actual enrollment, no. This is school year nga ni kang February pa kita nag-early registration. Ang pinaka-purpose po ka ito is para ma-determine na, ma-anticipate na kang mga schools kung kaipuhan panindanin mga dagdag na mga resources. O as early as before the school year mag-open, makaka-place na sindaki sa indang mga request and mapag bigyan naman sindak or mapag-allocate naman sindaki fund. Opo. But nevertheless, ini pong enrollment na pigpapaluwas mo niyan, ano pa rin po ito, pwede pang gawing reference din. So kung may mga mailing pa na o by araw kaning quarter, makakapag-request na si school head or yung mga school officials natin para naman sa masunod na school year. Opo. So mas maganda po, kaya po pig-encourage me, we will take the opportunity na din po, Father Ngunyan, Opo. ma-mention ko na kapag nag-open na ang early registration, sana i-take na ang opportunity kang mga parents na i-register na sa mga akin, especially ito mga early, yung mga new entrants for this Opo. school year. Para po matabangan tayo yung mga schools na makapag-prepare na din kasi indang mga procurement plan. Opo. At may-request na din ang mga kaipuhan nilang facilities. Kaya pala, Madam, ngunyan ko sana naaraman, na mahalagahon po iniong early registration na yan, i-grab ta na po ini opportunity na bako sana matabangan itong aki na makapag siring man sa school, lalong-lalo na po sa mga school heads na makapagplano, as in makapag mag-acquire na sinda king mga gamit or kung mga mga Opo. teachers, kung ano pa man. Yes, may pigre-request po kaya iyan. Ang proseso kayan, ma-request sa school sa division, si division ma-report sa region, si region naman ma-propose kayan sa central office. Si central office ang nag-approve and nag-allocate kang gabos na resources sa mga schools. Apo. Madam, last na lang po. For the information of our parents po, may mga bayad po or may tigahagad na mga payment pag nagpaparegister po ini sa tuyang mga estudyante? Maray po yan, tanahapotin do Father, yan minsan na nagiging issue. Opo. Pero ang DepEd po is very strict sa no collection policy. So paulit-ulit po tapo iyan na pigre-remind sa mga schools, sa mga involved sa registration process, lalo na during the time of enrollment, na wala pong babayaran sa mga public schools kapag enrollment period. So very strict po kita sa DepEd no collection policy. Now, kung meron pong mga DepEd personnel, teachers, or mga school officials na nag-collect ng mga contributions, pwede po iyan ipaaram tulo sa mga division offices or sa satuyan ng mga hotlines. Opo. Bawal po iyan sa mga DepEd personnel na mag-collecta ng mga contributions. Now, pero may mga sinasabi po kita na minsan ng mga PTE may mga organizations din within the schools na may mga projects sindang paplano and nagre-resort sinda din sa mga contributions. Inaalaw naman po yan for as long as voluntary lang po in nature. Opo. At hindi siya gagawin na requirement for number one, for enrollment or for maging para kapalit ng grade. So, bawal na bawal po iyan. So, kung may mga contributions po, itong mga allowed lang po ng DepEd, dapat po voluntary in nature. Hindi siya mandatory. Opo. Ang Madam, ang private school, man po, nindo sakaw, paano po? Yes po, tama po, Father. Yan ang saro na misconception din na pag may mga private schools na offering basic education, halimbawa elementary, junior high school, senior high school, iniisip na nasasaklawan na siya kang DepEd, pero misconception po iyan because re-respeto taman ang apod kay ni ang pagiging independent na kang mga private schools.
So ang private schools, they may follow the policies na pigpapaluwas kang DepEd, or they may create their own policies. Pero Mm-mm. pagdating po sa curriculum, kailangan po na Pareho. pare-parehas po ang itataota or i-offer ta na curriculum for basic education, mapa-public man iyan or mapa-private. So for Mm-mm. now, sa ngunyan po ang basic education kang curriculum kang Pilipinas is K to 12. So dapat po yun din ang i-offer kan mga private schools. Opo. So, with regard to sa curriculum po, madam, ining Mm. matatag po, full blast na po ang sa tuyang pasunod kay ni po sa mga schools. Actually po, Father, hindi pa siya masasabing full blast because last school year, ang ginibok ang DepEd is pilot implementation lang sa mga selected regions and Mm-mm. divisions and schools. For this school year, 2024-2025, ang first phase of implementation iyo ang piga susunod ta digdiman sa Bicol region. So ano po ining first phase? Ang i-offer lang po muna ining matatag curriculum sa kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7. Mm. Next school year naman po, i-offer naman ini or implement naman ini sa grade 2, grade 5, grade 8. Mm-mm. And 2026-2027 naman, i-offer naman ini sa grade 3, grade 6, grade 9. And by 2027-2028 for grade 10. Mm-mm. Ang matatag curriculum po, ang kumbaga ang ano pa lang kaini is for the junior high school, up to junior high school pa lang. Hindi pa po nito covered ang senior high school because under review pa and consultation pa, pigaadalan pa po ang matatag curriculum for the senior high school. So elementary, junior high school, and junior high school lang po muna ang matatag curriculum and in phased implementation. Opo. Yan. Madam, thank you very much po sa imo pong time. Aram ko po busy yun ka sa mga pinagigibo dyan sa DepEd. Salamat po sa time nindo po na-explain ta po ang manunungod po sa mga programs kang Department of Education. Okay. Salamat din po, Father. Welcome po and salamat din po. Sir Rolly, thank you. Habol lang ako Yes po. May opo. May nakabot pa na sa tuyang sumbong, Mhm. hindi ko lang na follow up. So, eskwelahan da po, lemon talaga actually nagagad tibayan. Mhm. Nagagad nin something na material like Mhm. rim dari ito na open ba, Mhm. tapos iba pang materials. Pwede i-consider ma'am iyan na paghagad ni bayad. Actually po, bayad is talagang no talaga yan, lalo na pag mga cash. Pero we have, what happens kung hihilingon ta sa mga eskwelahan, yung mga nag-i-initiate ng ganyan, yung mga sa PTA, minsan naiiling nila na kulang ang supplies or nagre-request si teacher ning baka pwede kitang makahagad sinda ning assistance or donation from the parents. So ang parents naman nagre-respond in terms of projects. Halimbawa, mabakal kita para madagdagan ng supply ni teacher, mabakal kita mga bond paper, silang nag-request for donation. But sabi ko nga ulit allowed iyan pero dapat hindi siya mandatory. Voluntary lang in nature because kino-consider din natin yung mga iba-iba naman kasi ang economic status ng mga parents. We have parents na posibleng igwaning 5 aki na nagkakralasi. Kung gabos iyan hahagadan ta ni specific items, baka dain mang kakayanon. So, voluntary lang. So, kung ano lang ang pwedeng makayang itaok ang parents, i-accept na lang natin. Okay. Thank you very much, Tabi Ma'am May. Thank you very much, Father Francis. So, yan mga tabi ang mga information. Alidigi sa Department of Education with Ma'am May Humamid, Rolly Serrano, Veritas Ligas Picatiwala, sa katotohanan.